Ayan, magandang araw mga subscribers. May biglaan tayong podcast ngayon. Welcome dito sa NB Podcast. Okay, kabit na natin ang mic. Ayan. Okay. Yeah, para mas maganda dito maganda. Ayan. Okay. Biglaan podcast lang to. Sama ang tatay ko. Father and Son Podcast. NB Podcast. Magandang araw mga subscribers. Simulan natin ang podcast. Pumasok ko sa isip ko kanina, pagising ko. Mula nung taon nag-umpisa sa palagay mo ang NPA? Matagal na. Tagal na? Hindi ko matandaan kung anong taon. Dahil high school ako, nung third year kami, hindi pa NBA noon. Hindi pa? Pagka nagkaroon kami ng... Ibig sabihin, hindi pa siya yung panahon ni Pangulong Bongbong, Pangulong Ferdinand, yung tatay ni Bongbong. Wala pa. Wala pa sa panahon ng Marcelo? Oo. Yung call pa noon. Akala ko naman nung panahon ng Marcelo nag-umpisa. Hindi kaya nga nag-Marcelo. Yun ang dahilan. Gusto ko ipatigil ni Marcos. Kaya nung third year kami, natatandaan ko, kwento na yung kaklase ko, si Rod Bernardo, taga bagong sikat sa taas ng bagong sikat ang bahay nila noon eh. Oo. Sabi niya, alam niyo na ba may mga police bukid na ngayon? Doon sa amin, maraming nangihingi ng pangsahing man lang daw. Ako wala. Yan, hindi ka puso yan. Sabi niya. Kaya huwag tayo magpaloko dito dahil igagapos na ang mga naglulukuhan. Lalo tayo mga kabataan. Ibig sabihin, high school ka pa lang pa? Meron na? Meron na ba? Narinig mo na? Oo. Noon, wala pa namang ano yun, wala pang talagang babalita na NPA. Police bukid pa lang sa palabas nila noon. Baka ano pa lang, parang KMP pa lang, ano? Oo. Wala pa rin ang Wala KMP. pa rin KMP noon. Nung Hmm. narinig mong may NPA na, anong taon yun? Hindi ka na high school siguro? Oo. Wala ko noon nang narinig ako. Yung parang nagbabasnig na ako noon. Graduate na ako ng high school. At nagbasnig ako sa... Ang pagkakaintindi ko, parang ano kasi, parang kaya ginawa ni Joma ang NPA kasi nag-aabuso na itong mga army, mga huli na lang sundalo. si Joma, nakuha na lang noon ng... nakukuha ko na lang sa balita. Nung unang muna ako nagkasama sa basnikan ng taga Kaminawit San Jose. Ako napalipat ako dito sa Mansalay. Oo. Ginawa ko ng ninong kong kapitan ng Mansalay, si Dilatore. Doon sa basnikan niya. Nabalita na noon na may mga lumalabas na NPA na nga. Sabihin palagay mo, hindi si Joma ang nagtatag? Hindi siya? Parang siya na lang ang naging chairman nagpatuloy. Patuloy lang? Meron palang ibang nagtatag talaga? Dahil noon, nag-aabuso na ang kuhan. Mga sundalo? Sundalo noon. Wala pang army. Hindi. Kaya nga daw New People's Army. Ibig sabihin sa Tagalog, bagong army ng mga tao. Noon. Kasi nga nag-aabuso na ang mga army noon. Pulis ka bukid lang also. Noon, natandaan ko, ay PC pa noon ang sikat. Panahon pa ng PC? PC. Si Kuya Mario, nasa bayan nila, naging PC ngayon. Yun. Hanggang basta't maging PC ka, tuloy ka kagad sa Mindanao dahil magulo na ng Mindanao. Anong time ng PC? May army na? Wala pa. May army na, pero hindi pa sila masyadong... Ibig sabihin, magka-NPA noong matagal na may PC, nag-aabuso na rin itong mga PC, ganyan. Nag-aabuso na nga dahil noon. Nung parang kasama nga noon si Kuya Mario sa na-awardan ng mga PC sa Mindanao, nagpatahimik. Isa siya sa nagpatahimik? Isa sila, kasali siya. Sa Mindanao? Kasali sa mga PC. Nagpatahimik kaya mga PC, pinagustuhan kung saan sasali sa maging pulis o ay patrol. O anong sektor ng sundalo, anong seksyon. Yun na, nung nag-aabuso ng mga PC, nagka-NPA na, nagkaroon na ng NPA. Nag-aabuso ng NPA, ng pulis, ng mga PC, na sabi na sa mga pulis, mga bida-bida ang galing Mindanao eh. Yun. Nag-aabuso na.
Doon na, nagkaroon ng NPA. Doon na parang gano'n. Hmm. Kaya, parang nung panahon na tandaan ko, panahon na ni Marcos, pinalakas ng army. Arme. At saka sumikat na ng PMA, Philippine Military Academy. Nagka-PMA na noon. Ako nga, nag-exam sa Eastern Philippine College ng PMA. Patay na si Joma pa, no? Hindi mo kalakasan pa ng si Joma. Hindi, ngayon, alam ko, binalita patay na. patay na si Joma. Yung ano yun, tuloy ko muna ang kwento. Nung nagabastig ako nagbalik ulit ako sa San Jose, sa Kaminawi, nagbastig para mag-ipon ng pamasahe dahil nagkaroon na nung ang army, 6 months lang ang training bago may PMA. Si Marcos na noon, PMA ang pinalalakas. Exam. Lahat ng high school graduate pwede mag-exam. Exam ka? Nanonood ako lang, nagkita kami ng kaklase ko ng high school. May dala-dala siyang form ng biodata. PMA. Nagpilap din ako. Nung nagdating ng notice, sa mansalin ako extra. Pero, kasali pa rin ako sa Basilica ng Kaminawit San Jose. Sa ulitan nun. Yun. Kuripot yung aming manager sa Basnig. Hindi ayaw, mga 2 linggo na lang, mag-exam na. Ayaw akong pabalihin. Tumakas ako, nagbalik ako sa Maynila, sa Masalay. Doon ako nakapangiram sa ninong ko. Nag-exam sa Batangas. Batangas ang pinakamalapit sa Western Philippine College. Mga first batch siguro yan o second batch na? Matagal na, may mga PMA na. Ibig sabihin, nabalitaan mo, Mayroon. hindi na yung first batch, ilang batch na nakagraduate. Yung nung panahon na yun, nababalita, nagkondin si Bongbong Marcos na yan, sumali rin sa PMA. Kaya nung nag-PMA din yan? Nakapasok sa loob? Nagkuhan kami, exam kami, bawal ang palakasan, yun ang sinabi kagad ng colonel na nagsalita doon sa bago mag-exam. Bawal dito ang palakasan. Kami, sabi niya, hindi ko matandaan nung kaya andito. Gustong linisin ang anay ng mga... Gustong linisin ang anay ng mga military. Parang kaya tinatag naman ng PMA para Malinis ang mga military. Ang totoo nun, pasado, ilan lang kami nakapasa dito sa Oriental. Parang 7 o 6. Dahil nag-abuso ng military, tinatag ang PMA naman para isayos. Anong mahigpit? Pagkain talagang gano'n. Kahit sa pagkain pa lang, naglabag ka, tanggal ka, labas ka. Kaya 6 lang kami na 7 ang natira gano'n. Ang problema, bago... Saan yun? Gano'n kayo? Saan? Sa Western Philippine College sa Batangas. Anong sunod na nangyari? Tapos pinili kami, binasam. Pagkatapos binasa ng mga pasado. Parang ilan lang kami dito sa Oriental. Buong Pilipinas yun no? Bago umutubod kami, takbo. 3 ikot sa buong building, second floor. Jogging kayo, butubad. Sa loob ng school niyo ba? Sa loob ng school? Ubal. Sa Ubal, Ubal na school. second floor. Second floor. Doon ko na decide dito ang ating bahay. Para paikot may pinaka-terrace. Ikot kami doon. Butubad. 3 ikot. Mahirap ba daw nung araw? Nung araw training ng PMA. Bago Mahirap magkaka-interview. Pagkatapos ikot, papahingahin ka ng 5 to 10 minutes bago interview. Kagad medical kagad mga bata pang doktora. Ganun kami ng buto. Laloy ng buto mo. Yung iba, sabi ng doktora, siyempre pag nahiya na umurong ang buto. Ba't nawawala yung titi mo? Biglang ganun. Dapat ganitong yan. Alok-sulok-suin. Yan. Psychologist siguro. Bago kunwari, bubuksan yung kanilang butonis dito sa may dibdib. Humingi ka sa akin, gano'n. Military nga eh. Milityo. Yan. Tapos na.
Ano naman sa last na